Anong ginagawa mo? Ba't mo tinatanggal? Di bali na. Ang bango mo naman eh. Ako si Bianca. Sabi nga, masarap kapag bawal. Kaya nga, lagi akong tumataka sa klase para sa banding namin. Yun ang ikinasasaya ko. Ang allowance ko napupunta talaga sa alak. Halo nga pala ang mga kaibigan ko. Lalaki, syudeng, at lesbian, babae, lahat sila. Hindi naman nalalaman nila mami kasi nasa apartment naman ako nakatira. Ang landlady nga lang namin ay medyo may kahigpitan. Kinakadina niya ang gate pag 11 PM na. Hindi tuloy ako makauwi o makalabas ng mga ganong oras. Kaya kapag inaabot kami ng 10 oras ay di na ako umuwi. Madalas kong kasama ang mga kabatchmate ko. Halos kalahati ng mga classmate ko, hilig din talaga nila uminom. Kaya, panay absent nga naman talaga kami. Wala namang professor na naniningil sa amin. Marka na lang ang nanggugulat sa amin dahil sa panay na pag-absent dahil sa pag-iinom namin. Marami nga kami kaya malakas ang loob namin. Minsan naman ay iba't ibang lugar kami dahil iba't ibang trip pa. Ang palaging magkakasama talaga kami na iisa lang sa isang room. Minsan 5, minsan 7 at pagka inabot kami ng kalasingan na malaya namin na nasa kama na kami nakahiga. May pagkakataon nga na sa bahay ng kaibigan ko kami nag-inuman. 4 kami. 2 lalaki at 2 kaming babae. Napakasarap ng kwentuhan namin habang umiikot ang baso. Kapag umiikot nga ito ay talagang tumatama sa bawat sa amin. Nang matapat sa akin ang huling baso ay talagang napadapa na lang ako sa katabi ko kasabay ng pagpapatuka ng mga itik. At hindi ko na nga maipaliwanag na kakaiba ang pakiramdam ko sa mga oras na yon. Yung 2 naman ay umalis na at di na daw kaya. Tanging ako at ang kaibigan kong lalaki na lang ang nandoon sa tinutuluyan niya. Ramdam ko pa, binuhat niya ako at inilagay sa malambot na kamahabang tumabi siya sa akin at naramdaman ko ang init na di maipaliwanag. Lalo ako ay talagang sabog na sabog. Anong ginagawa mo? Ba't mo tinatanggal? Bali na nga. Ang bango mo naman. Dahil sa amats ko, pinayagan ko na siya sa gusto niya at talagang ginawa niya naman sa akin ang karaniwang nangyayari sa mga babaeng manlalasing. Pagkatapos namin, kinaumagahan ay talagang nagulat ako dahil pareho na kaming walang mga pang alam niyo na. At tumambad sa akin. Sabi ko na lang, anong ginawa mo sa akin? Kala ko ba kaibigan kita? At ang sagot niya, di ko na mapigilan ang init kagabi kaya tinanggal ko na yan lahat. Ano? Ganto lang tayo, di ba? Wala namang tayo. Paano kung may mabuo? Yun ang tanong ko sa kanya. At nagulat ako sa sagot niya. Ano? Wala, dapat kasi ako, di ko pinlano yun eh. Ikaw, dikit ka ng dikit, kaya natural na mainit talaga tayo. Kaya, kung ano man yung iniisip mo, magkalimutan na lang. Di pa ako handa sa mga ganyan usapan. Gusto ko lang, uminom, mag-chill at mag-jamming. Sabay labas siya ng room niya at sabi niya, magligpit ka na at umuwi. Magsi 7 AM na kaya. Ganon ang naging unang pagkakamali ko dahil sa pag-inom-inom ko. Kaya, di ko na rin pinansin ang nangyari na yon. Buti na lang walang nabuo. Kaya sobrang saya ko dahil makakapasok pa rin ako at makakapagbanding pa rin ako sa mga classmate ko. Pinalampas ko muna ang 1 week bago kami ulit nag-happy. Pero di na ako dumikit sa kaibigan ko na yon. Wala man lang pagbabalubag ng loob at kung nagkataon magiging kawawa ako. Sumama ako sa ibang grupo ng umpukan na mga classmate ko rin at mga kakilala ko rin. In-approach naman ako agad ng kaklase ko na si Nomer. Bianca, dito ka umupo.
Wala akong katabing maganda dito. Bilis, halika dito. Sabay tanong. Ba't wala sila? At mag-isa ka lang yata na lumabas ngayon. Pagtatangkang tanong ni Nomer. Wala sila, busy sila sa mga project, kaya okay na ako dito sa inyo. O ito, unang tagay para sa'yo. Inumin ko na. Ang hindi ko alam ay may baong palang pampatulog itong si Nomer. Binudbud niya, binigay niya ang baso sa akin. Kaya pala, nang lagukin ko ay wala na agad ako sa sarili ko. Umikot ang paningin ko at talagang tinamaan agad ako bila akong napayuko kay Nomer. Na agad naman akong iniuwi sa kanila gamit ang sasakyan niya. Sa likuran niya ako pinaupo kaya nasolo niya talaga ako. Ang pagkakataon na yon ay para sa kanya talaga. Kaya pala ramdam ko na nasa sasakyan ako. Nang bigla itong tumigil sa lugar na napakatahimik. Parking pala sa may isang abandonadong gasolinahan sa biyahe namin na naalog talaga ako. Sabay na bumabalik ang ulirat, nasa ibabaw na siya. Yun ang mismong pagkagising ko. Nomer, ano to? Bakit nandyan ka? Paano ako napunta dito sa kotse mo? Nalasing ka, di ba? Banggit ni Nomer. Kaya nga, sinama kita. Pero bakit mo ako... Alam nyo na. Wala. Nadala lang ng kalasingan ko. Kaya ganon ang naganap. Di mo napansin yun? Banggit ni Nomer. Grabe ka. Lasing ako. Di ko alam ginagawa mo. Tulog ako nun. Wala talaga akong sa sarili ko. Kaya talagang di ko mapapansin kung ano ang ginawa mo. Ito na ang pangalawang encounter ko sa inuman. Hanggang sa nasanay na ako. Tuwing magtutumba kami ng alak ay itinutumba rin ako ng mga lalaki. Ayun, na ata ang buhay na pinasok ko. Tuwing may jamming ay nagpapakasawa din kami sa bed. At tuloy-tuloy lang din kami sa banding namin. Wala talaga akong delikadesa sa sarili. Kapag may malikot, pinagbibigyan ko. Di ko alam kung bakit ganoon ang alak. Pero kapag wala naman kaming mga shot, ay hindi nila ako mabiro tungkol sa mga ganon. Dahil hindi ko alain na magiging ganon pala ako kapag lasing ako. Pagkatapos namin, lagi na lang nagwawakas hanggang tikim lang at wala talagang nananagot sa mga pangyayari. Kung minsan, nagsasawa na rin ako dahil wala nang ibang ganap sa akin hanggang sa natapos ko na ang school year. At tumungtong nang ako sa tunay na buhay. Habang nag-a-apply ko ay tuloy pa rin ang libangan ko. Ang tumagay. Kasama ko naman ang mga naging kakilala ko sa pag-apply. Pagkatapos namin ay na-hire kami sa isang Concentrex o sa isang call center. Nag-usap-usap agad kami ng mga kaibigan ko, mga kabanding ko, mga kasabay ko. Gumawa kami ng isang celebration dahil after a day ay papasok na kami sa trabaho. Tuwang-tuwa ako sa mga bagong kakilala ko dahil iba sila sa mga dati kong kaibigan. Dati, pagkatapos namin uminom ay hindi masyadong pasaway ang mga lalaking kainuman ko. Pero ang hindi ko alam ay pagkatapos namin uminom ay nakatulog agad ako at di ko naman lang namalayan na silang tatlo ay nagpakaalam niya na pala sa akin. Akala ko safe na ako, hindi pala. Tuwing tatagay talaga ako ay may nagaganap at ang ilan ay hindi ko na mamalayan dahil sa kalasingan ko. Di ko naman alam kung paano tatakasan ang ganitong buhay. Sadyang mapagsamantala talaga siguro ang mga lalaki. Kaya dapat siguro kapag umiinom ako ay hindi na ako sasama sa mga lalaki. At gano'n na nga ang ginawa ko. Nagkaayaan kami ng mga kaibigan kong babae. 5 kami na nag-uumpukan sa bahay ng isa naming katrabaho. Talagang sobrang tuwa namin. Ginawa namin ang lahat ng happiness namin. Lahat ay babae na may mga tinatago din pala. Akala ko safe na pero lahat din pala kami maghahanap ng kakaiba. Kaya habang magkakatabi kami ay lahat ata kami gumagalaw ang kamay at kung saan saan napupunta. Ako nga ang pinuntirya ko talaga ay ang bulaklak ng katabi ko. Habang siya naman ay namumundok na. Sabay-sabay namin ginagawa yun hanggang umaga
ay ganun kami, nag-enjoy at lahat hata ay masaya. Pero naka lights off yon, talagang malimuyat mga bulaklak sa kwarto na yun. Ngayon ko lang napaghalataan na di pala talaga nawawala yun sa bawat tao. Tuwing iinom kami sama-sama, ganun ang nagaganap kapag gabi na at may tama na kami. Di ko pa rin matakasan ang ganung gawin, kaya mas minabuti ko na lang na masanay na lang sa ganun araw-araw.